Magandang araw sa lahat. Ito pa rin po si Teacher Bong para po sa ating Turo. At ang ating asignatura, Filipino 6th, Quarter 1, Week 5. Ang ating pong K-12 competency ay nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa. Bago po tayong tumukoy sa ating aralin, dumako muna po tayo dito sa ating balik-aral. Nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. So, dito po, katulad ng larawang ito na may simula, bahagi at wakas. So, tingnan natin meron tayong itlog, tapos naging higad, naging pupa, naging paru-paro. Ito yung bahagi ng simula at matatapos siya dito. At naging tong siklo ng buhay dahil pagkatapos maging paru-paro, ito ay pwedeng mangitlog ulit at yung kanyang itlog, yun ang magiging higad, pupa at magiging paru-paro rin. Ngayon, halimbawa, tanggalin natin yung isa sa mga larawan. Kung tanggalin natin isa sa mga larawan, paano natin ito malalaman kung ano yung nawawala? Siyempre, titingnan natin yung nauna at saka yung sumunod. Kung ang itlog ang nauna at yung nawawala, pagkatapos ang nawawala ang susunod nito ay yung pupa, malalaman natin na yung nawawala ay yung higad. Kaya napakahalaga na dapat alam natin muna yung aralin ng pagkakasunod-sunod bago tayo dumako sa pagbibigay ng hinuha. Pag sinabi natin hinuha, yung ating palagay natin ang magiging susunod na pangyayari sa isang kwento o kaya sa isang babasahin. Halimbawa, gamitin natin ang mga simbolo at saka mga letra at numerong ito. Pansinin natin sa unang hanay. Meron tayong nawawala, tapos may mga numero tayo. 2, 3, 4, at 5. Sumunod, meron naman tayong titik A, B, at saka yung nawawala, D at E. Pangatlong hanay ay meron tayong gantong larawan, sumunod, at yung nawawala. Pansinin natin mabuti. So gamit natin ng ating sentido komon o yung tinatawag nating common sense, alam natin ito kung ano yung nauna, ano yung gitna, at ano yung huli. Batay dun sa mga ibinigay na datos sa atin. Halimbawa, alam mo na ang mga numero ay 2, 3, 4, at 5. Siyempre, isipin mo anong numero yung nasa unahan. Dito naman ay titik natin na A, B, at yung nawawala, pagkatapos D at E. So, nasa pagitan ng B at saka D. Anong titik yun? Sumunod, itong larawang ito. Una, yung square, tapos circle, tapos triangle. Sumunod, circle, triangle, tapos square. At yung triangle, square, tapos circle. Then, yung nawawala. Papaano natin ngayon malalaman yung mga yan? Siyempre, kung numero ang mga to, iisipin mo ano yung numero bago yung 2. Siyempre, 1. So, 1 yung sagot natin dito. Sumunod, paano naman itong sa titik na to? Meron tayong A, B, yung nawawala, D at E. Ano yung pagkatapos ni B? C. Ano yung bago kay D? C. So, ang sagot, C. Sumunod sa larawan. So, pansinin ninyo, ito medyo malalim na to na konti. Ito ay meron tayong square. Tapos, meron tayong bilog. Then, meron tayong triangulo. Tapos, nagbago yung larawan. Tapos, nagbago na naman. Kung papansinin natin mabuti, ang nasa labas ay yung square muna, tapos yung bilog, tapos yung triangulo. Tapos, nawala itong square. Napunta sa gitna o sa loob. Tapos, ito na yung nasa labas, yung circle. Yung bilog ngayon ay nawala, napunta sa gitna o sa loob. So, ang susunod niyan ay balik tayo sa larawang ito para sa huli. Kung papansinin natin mabuti, ginamit lamang natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga datos na ating nakikita na. Subalit, bukod dito, paggamit ng sentido komon, ay may iba pa pang paraan para makuha natin yung mga hinuha. Ano yung mga yon? Una, paggamit ng pamatnubay na katanungan, nabiting kawilihan, tahasang sabi, at saka kasabihan. So ano nga ba yung pamatnubay na katanungan? Ito yung mga ginagamit upang hikayatin ng pagbabasa gamit ng imahinasyon o pagkuha ng opinyon patungkol sa babasahing teksto na ginagamitan ng pananong. Sumunod, nabiting kawilihan.
Ito naman ay ang pagpapasabik sa mambabasa sa pamamagitan ng paglalahad ng kaunti ukol sa babasahin. Pangatlo, tahasang sabi, pagkuha ng mga dialogo sa babasahin mula sa mga tauhan ito. At yung huli, kasabihan. Ito yung mga kasabihan o salawikain na mag-uugnay sa babasahin. Unahin natin yung pamatnubay na katanungan. Sa pamatnubay na katanungan, gagamitin natin yung bago, habang at saka wakas. Ang napili ko na kwento ay yung pabula tungkol kay Kuneho at kay Pagong, sapagkat ito ay alam nating lahat. Gagamitin ko yung pamatnubay na katanungan. Kapag bago, ibig sabihin, bago mo basahin yung kwento, yung ilang mga linya na nasa babasahin ay iyong munang babasahin na may patungkol dito sa babasahin mong kwento. Ibig sabihin nito, ito yung mga hindi pa talaga bahagi ng kwento pero may kinalaman sa iyong babasahin. So bago, may alam ka bang pagkakataon kung paano ang kayabangan ay naghatid ng kapahamakan? Tignan, ito ay isang tanong. At ang tanong na ito ay may kinalaman sa iyong babasahin kasi pinag-uusapan dito yung pagkakaroon ng kayabangan at paano ito nagdudulot ng kapahamakan. Paano naman yung habang? Sa minsan, sa mga binabasa natin, may mga bahagi na sasabihin ay hinto o kaya naman ay isang parapo o paragraph na magtatanong siya ng ano kaya ang gagawin ni Pagong habang tulog itong si Kuneho. Yan. So dito ay binibigyan niya ng mga pamatnubay na katanungan na kung saan makakapag-isip ka yung posibleng mangyari. So ibig sabihin, nakakagawa ka ng hinuha mula sa mga tanong na nabanggit. At yung huli, halimbawa tapos na yung kwento, natapos na kunwari, nabasa mo na yung huli. Merong tanong na ilalagay katulad ng anong ugali kaya ang mababago kay Kuneho matapos itong matalo sa karera. So kung papansinin ninyo, itong mga tatlong tanong na ito ay may kinalaman sa isa't isa. Okay? So yun yung pamatnubay na katanungan. Dahil dito, nagkakaroon ka ng ideya kung ano yung bago ang pangyayari, habang nangyayari, at saka yung wakas ng pangyayari. Sumunod, nabiting kawilihan. So ang nabiting kawilihan, katulad na banggit natin, ay paggamit ng mga bahagi ng kwento upang pasabikin yung mga nambabasa. Halimbawa nito, bago basahin yung kwento, ano yung nakasulat? Basahin natin ang kwento kung paano ang isang mabagal na Pagong ay natalo ang mabilis na Kuneho sa isang karera. So dito, nagbibigay tayo ng tinatawag natin parang trailer, di ba? Sa mga pelikula, meron tayong mga ganito, yung mga trailer. Yung pinapalabas muna yung konting mga clips mula sa pelikula para maenggan panoorin ng mga manonood. Pareho din naman sa pagbabasa. Meron ka ding mga trailer. Kumbaga, meron ka lang mga pampasabik. So ito ay para maengganyo mo yung iyong mambabasa na basahin yung iyong kwento. So yan. Halimbawa naman sa mga pocketbook, yung makita ninyo sa mga likuran, yung mga summary, para kayo ay maengganyo na basahin o bilhin yung pocketbook na yon. Habang, determinado si Pagong, ngunit mabilis si Kuneho. Iisa lamang ang dapat na manalo. Ito yung sa bahagi ng natutulog si Kuneho. So, pansinin natin mabuti ha. So, determinado si Pagong. Kumbaga, binigay niya ng mga kaukulang mga pwedeng mangyari. Determinasyon, laban sa bilis. Sino yung magtatagumpay? Parang ganyan. Okay? Iisa lamang ang dapat na manalo. So, naging tong nabiting kawilihan kasi hindi pa naman tinuglong nito kung ano yung nangyari sa kwento. Kumbaga, ito ay sasabihin niya lamang sa kalagitnaan ng kwento. Sumunod, wakas. Natapos mo na kunwari basahin yung kwento. Hindi ba? Doon sa kwento ay humingi ng kapatawaran itong si Pagong, ay itong si Kuneho kay Pagong. Pero, pwede pa siyang lagyan ng panibagong nabiting kawilihan. Halimbawa, hindi mo siya tatapusin na nagkita ay lumapit si Kuneho kay Pagong at humingi ng tawad. Maaari mo siyang tapusin ng ganito. Matapos ang karera, lumapit si Pagong at may sinabi kay Kuneho. So, nabiting kawilihan yon. Hindi mo, ngayon, alam mo na maghingi sa siguro ng patawad o pagsisisi. So, yun yung pagbibigay ng nabiting kawilihan. At ito ay nakakatulong para magkaroon ka ng hinuha o ideya
tungkol sa kalalabasan ng pangyayari. Sumunod, tahasang sabi. Pag sinabing tahasang sabi naman, ito yung eksaktong sinabi o dialogo ng mga tauhan sa kwento. Halimbawa, bago magsimula yung kwento, parang trailer din yan ha, hinahamon kita kuneho sa isang karera. So yun ang maaari mong paging panimula. So tukol sa karera pala ito. So ito yung nagbigay siya ng hinuha na maglalaban sa isang karera yung dalawang tauhan. Ngayon, hindi lang sinabi siyo kung sino yung kalaban niya. Basta alam mo ay si kuneho yung isang kalaban. Sumunod, habang. So doon pa rin sa parte na natutulog itong si kuneho ha. Magpapahinga muna ako. Total, mabagal naman itong si Pagong. Maaring ito yung maging tahasang sabi ni kuneho kay Pagong. At dahil dito ay magkakaroon ka ng ideya na naging kampante itong si kuneho dahil magpapahinga muna daw siya. Dahil mabagal naman si Pagong. So nagkaroon ka ng hinuha na maaring sa katapusan ng kwento ay magkaroon ng impact o magkaroon ng epekto itong desisyon na ginawa ni kuneho. Sumunod, sa wakas, halimbawa, hindi mo sasabihin na nagsisi si Pagong or si kuneho kay Pagong o kaya nagsisi sa kayabangan itong si kuneho. Maaari mo lagyan ng Pagong, may nais sana akong sabihin tapos tapusin mo din yung kwento. Pwede rin naman yun. So yun ay nagbigay ka ng hinuha na kahit hindi niya sinabing magsisisi siya o kaya hingi siya ng tawad, syempre, batay sa flow ng kwento, yun ang gagawin niya kasi natalo siya sa karera dahil sa kanyang pagyayabang. Sumunod, kasabihan. Ito yung paggamit ng ating mga salawikain. Halimbawa, bago basahin yung kwento, kung ano ang taas ng pagpalipad, siya ring lagapak kung bumagsak. So yun. So dito, di ba, ang ibig sabihin lamang kasi ng salawikain na to, kung masyado ka mapagmataas, pag ikaw ay napahiya, talagang kung gaano kataas yung tingin mo sa sarili mo, ganong kalalim ang kababagsakan mo. So dito, yung pinapakita natin ditong halimbawa, yung pagiging mayabang ni kuneho. Diba? So habang namang dumadalo yung kwento, pwedeng ilagay naman yung salawikain na ito o kasabihan na ang natutulog na hipon ay tinatangay ng agos. Hindi naman hipon si kuneho kung bakit siya natulog. Pero ang ibig sabihin lamang ng natutulog na hipon, kung hindi mo iniisip na mabuti yung mga pangyayari, maaari ikaw ay matalo o kaya mapahiya na nangyari nga naman sa kwento ng si Pagong at si kuneho. At wakas, okay? Maaaring matapos ang kwento mo sa at nanalo si Pagong kay kuneho. Tapos maglagay ka ng kasabihan. Nasa huli ang pagsisisi. So babalik ito dun sa idea na sa bahaging ito, nagsisi itong si kuneho sa kanya pagyayabang kay Pagong. Sumunod. Ito pa yung mga ibang paraan para magbigay ka ng hinuha sa kalalabasan ng pangyayari bago, habang nangyayari ito at tsaka yung sa wakas. Una, maaari mong alalahanin ang mga tauhan at ugali nila. Halimbawa, yung sa mga buhaya, alam mo na matakaw o masiba sila. Ganon din sa bahagi ng mga baboy. O kaya naman sa bahagi ng mga owl, yung kwago, yung pagiging matalino, ganon. So, yung tauhan nila ay pwedeng magkaroon ng epekto dun sa iyong hinuha. Na ito siguro gagawin ni ganyan, ito gagawin ni ganon. Kasi ganito yung kanyang katangian. Ikalawa, isa-isip ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So, maaari ka magbigay ng hinuha batay sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, nagtanim kunwari si Juan ng mangga. Anong ginawa niya? Siya ay nagtanim. So, kumuha siya ng buto, ibinaong sa lupa, diniligan, inalagaan. Tapos, umusbong. Tapos, lumaki. So, alam mo na kapag lumaki, ano susunod? Mamumunga. So, yun yung pagkakasunod ng pangyayari. Kahit hindi sabihin sa iyo, ay alam mo na yung susunod dahil sa ito yung normal na sitwasyon. At ang huli, bigyang halaga ang mga winika ng bawat tauhan. Lalong-lalo na dun sa habang nangyayari or habang gumagawa ka ng hinuha. Kasi, kapag alam mo yung mga sinabi ng tauhan, malalaman mo. Halimbawa, sinabi niya na baka ganito, hindi siya sigurado. So, may epekto yon sa kwento. So, kapag alam mo yung mga sinabi nila, magkakaroon ka ng idea na, ito yung nais gawin ng tauhan sa kwento. Ito yung iniisip ng tauhan sa kwento batay sa kanyang sinabi o batay sa dialogo o pag-uusap ng mga tauhan sa kwento. So, yun ay maaaring maging paraan mo para magkaroon ka ng hinuha o ideya
tungkol sa susunod na mangyayari o dun sa kalalabasan ng pangyayari. Ulitin lamang natin. So ang ating pong competency ay nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang, at matapos ang pagbasa. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.